To our channel! Nandito na naman tayo sa kitchen. Ngayon, gagawa tayo ng brownies. Request to ni Shay. May video na kami nito before. Maliit pa nun si Shay. Mas malaki pa ako kay Shay nun. Ngayon, baliktad na. Gumawa kami ng brownies noon. Shinare ko yung recipe ko sa video na yon. And ngayon, naisipan ko na gumawa ulit kasi nag-request si Shay ng brownies. Meron silang out of town. Tapos, may nakalagay doon kung ano yung mga dadalhin. Tapos, isa nga sa nakalagay na magdala ng anything na sweets or cake para kapag after dinner nila, parang ganon. Tapos, meron silang pang dessert. Yon. So, ang sabi ni Shay, brownies na lang daw yung gawin ko. Ang gusto ko sana is yung crinkles. Kasi parang every week na akong gumagawa ng crinkles. Ang daling maubos. Ginagawa nila Sean and Shay na after school, kumukuha sila, gano'n, naging snack sila. Kasi nga, diba, school sila, tapos meron pa silang dance activity, tapos si Sean may work, gano'n. So, lagi ako ditong merong something sa bahay na easy to grab, easy to eat, gano'n. Pero ngayon, parang nagsawa si Shay sa crinkles, kaya brownies yung gagawin natin. Meron ako dito na butter. Simulan na natin. Yan. Isusulat ko rin yung recipe ko sa description. So, sa mga may gusto na gawin tong brownies ko, hindi naman kayo magsisisi kasi masarap to. Yun. Kaya ako nag-decide na gumawa ng brownies, sariling recipe. Kasi meron ditong isang tindahan na gustong-gusto ko yung brownies nila. Tapos, pamahal na ng pamahal. Kaya naisipan ko, okay, sige nga. Try ko nga gumawa. Tapos, dagdag bawas ng recipe. Nakakita ko ng recipe. Tapos yun, dagdag bawas hanggat sa makuha ko na yung gusto kong tamis, yung gusto kong lasa ng brownies ko. Yung brownies, iba't iba ng ng gawa. Yung sa akin medyo makapal siya. Pero nasasarapan din ako yung sa maninipis na brownies. Yun. So, ayan. Magtutunawin ko lang tong butter. Tapos, ilalagay ko tong chocolate. Itong chocolate na to, ito yung pinapasalubong ko sa Pilipinas pag umuwi ako. Sa mga friends, family, yan. So, sa mga friends ko, for sure, nabigyan ko na kayo nito. Ito yun. Ito yung ginagawa kong pang brownies. Ano siya? Milk chocolate siya, hindi yung dark chocolate brownies. Yun. Buksan na natin to. Dati, ayokong yung magagawa ng food vlog, nahirapan talaga ako. Tinry ko siya ng maraming beses, pero grabe, sobrang daming hugasin talaga. Sabi nga ni Gerald, yung kaibigan ko, mag-food vlog ka na lang ulit. Sabi ko, naku, Mare, pagod na pagod ako. Kasi, di ba, yung mga ganito ingredients mo, ilalagay mo pa sa iba't ibang mga lalagyan. Ang daming hugasin. Kaya ngayon, inayos ko na lang dito sa harapan ko. Hindi ko na siya sineparate ng mga lalagyan. Ayoko na yung hugas-hugasan. So, kung paano lang kayo magawa sa bahay, yun lang yung gagawin ko ngayon. Wala na yung mga kung ano-ano pang kaartehan. Medyo patunaw na tong butter. Kaya po pwede nang ilagay yung chocolate. 300 grams butter. Tapos yung chocolate is 200 grams. Lagay na natin. Sobrang bango nito. Gusto ko pag nagbe-bake kasi ang bango-bango. Namimiss ko yung mga panideria sa Pilipinas. Di ba pag nadaan ka sa mga panideria, sobrang bango. Nakakagutom. Tapos i-melt lang natin yung chocolate. Kasama ng butter. Again, 300 grams of butter and 200 grams of chocolate. Sobrang saglit lang nitong i-melt. Nasa lang ako, low heat lang ako. Kasi huwag kayong mag-high heat, masusunog agad yung butter and yung chocolate. Ang bango. Ito pa lang, naamoy ko na kaagad yung bango niya. I-continue nyo lang yung paghahalo nyo para hindi masunog yung ilalim. Again, low heat lang to ha, para maiwasan yung sunog. Kapag na-melt na siya, di ba sobrang saglit lang, patayin nyo na agad tong heat natin. Hindi na natin yun kailangan. Pagkatapos gamitin, hindi na kailangan. Basta-basta na lang tinatapon. Charot! Inahalo ko lang siya para
maramdaman ko yung nasa ilalim niya, kung may mga dumidikit ba na chocolate sa gilid-gilid, or may namumuo, ganon. So, ayan siya. Melt na siya. Sana nakikita nyo. Tapos, meron ako dito 1½ cup of sugar. Ihahalo ko lang siya. Direct na. Hindi na natin ibahin pa yung lalagyan, papagandahin. Same lang yon. Dito na tayo magmi-mix lahat. Diba? Para tipid hugasin. Tapos, ito, meron ako ditong harina. 1 cup ang kailangan natin. Ayan. Ang pagsusukat ng harina, ganito ha. Hindi nyo siya ipipress. Hayaan nyo lang siya. Pagka-scoop nyo, tapos i-flat nyo lang yung ibabaw. Hindi rin siya po pwedeng naka-ganon, bulky sa ibabaw. Kasi hindi na siya 1 cup, diba? So, ayan lang siya. Tapos, lagay na natin dito. Tapos, lagyan natin ng baking powder, 1/4 lang. Diba sabi ko sa inyo yung brownies ko, medyo thick siya. Yan, kasi sa baking powder yon. Tapos, lagyan natin ng 1 teaspoon ng vanilla. Ayan. Pwede rin kayong maglagay ng vanilla extract, gano'n, kung ano yung gusto nyo. Tapos, i-mix lang natin siya. Ayan siya, oh. Mix natin siya. Kita nyo ba? Kasi baka matapon, kaya hindi ko masyadong mapakita sa inyo. Ayan. Ito na yung pinakamadaling gawin. Isa sa mga natutunan kong i-bake. Banana bread and brownies, yun yung sa mga pinakamadali na hindi ka talaga papalpak. Promise. Pag ganito na yung texture niya, pwede na siya lagyan ng egg. 4 eggs yung gagamitin natin. Ayan na yung 4 eggs. Tapos, haluin na lang ulit natin. Gentle lang yung paghalo, huwag yung panggigilan. Sa pagkahalo, pagka nagbe-bake kayo, meron siyang nabibigay na air sa cake. Yun yung mga isa ko natutunan nung nag-aral ako ng baking. Short course lang naman yung kinuha ko sa baking. Kasi nga dati puro palpak yung binibake ko, kaya naisipan ko na, okay, sige mag-take na ako ng short course ng baking. Para hindi na masayang yung mga binibake ko. Kasi makulit talaga ako sa baking. Paulit-ulit ko yung sinasabi. Sobrang kulit ko. Hindi ko sinusunod basta-basta yung mga recipe nakikita ko. Kasi unang-una ayoko ng sobrang tamis. Sa pag-cake, gano'n, sa dessert. Kaya todo adjust ako lagi. Ayan. Okay na siya. Smooth na siya. Smooth na, oh. Maganda na rin yung color niya. Diba? Ang ganda niya. Ang ganda daw. So, ayan na siya. Tapos na siya. Pero ako, nilalagyan ko siya ng cashew. So, magpupukpok tayo ng cashew. Magpupukpok. So, eto na. Magpupukpok na tayo ng cashew. Hindi naman yung masyadong durog na durog. Ano lang. Konti lang. Kasi gusto ko yung may nakakagat pa rin akong cashew. Ayoko yung durog na durog talaga siya. 150 gram to, pero hindi ko siya ilalahat. So, siguro gagamit lang ako ng mga 90 grams, ganon. Pero kung gusto nyo ilahat ng 150 grams, pwede rin. Or 100 grams. Enough na yon. Ayan. May natira pa dito. Tapos, haluin lang ulit natin siya. Ito na siya, oh. Kita nyo yung cashew. Okay na siya. Diba, sobrang dali lang gawin. Tapos, konti lang yung ingredients niya. Kaya, okay na okay to. Kung gusto nyo i-business to, lagyan nyo lang ng magandang packaging. Naku, kikita kayo dito, tutubo kayo dito. Tapos, yung chocolate naman, kahit anong type ng chocolate na gusto nyong gamitin, kung sa palagay nyo masarap siya, pwedeng-pwede yun. Kung gusto nyo yung mamahaling chocolate, edi taasan nyo na lang yung benta nyo, yung per piece, diba? Kung gusto nyo yung murang chocolate, mas mura yung ingredients nyo, mas siguro maraming bibili, pero hindi ko lang alam yung quality, no?
So, depende na sa inyo yon. Habang inayos ko to, pinainit ko na yung oven ng 175 degrees. Narinig nyo, tumunog na yung oven. It means, mainit na siya. Nasa 175 degrees na yung init niya. So, ready na siya. Isali na natin siya. Oh my God! Oh my God! Eto na siya, diba? Hindi pa nabibig, ang sarap na agad. And naamoy ko na yung bango niya. Lagyan na natin sa oven. Buksan na natin yung oven. Pindutin lang natin dito sa open. And yon, magbubukas na siya automatic. Yan, lagay na natin. Ayan na siya. Tapos, ilagay lang natin sa timer. 25 minutes. Ayan. Ayan na siya. Hintayin na lang natin. Malapit na siyang maluto. 10 minutes na lang. And sobrang amoy na amoy ko na yung bango niya. Oh my God. Malapit na siyang matapos. So, habang hinihintay ko, yung binibake natin na brownies, syempre, naglinis na ako sa kitchen, naghugas na ako ng mga pinagamitan ko. Habang nagagawa ko dito, si Bu naman, tinutulungan niya si Shay na mag-impake ng mga gagamitin. Kasi magaling dun si Bu. Pag nagte-travel kami, si Bu talaga yung nag-aayos ng maleta naming lahat. Magaling siya. Ako, inaamin ko, hindi ako magaling dun. Parang ang dami pang space na nasasayang sa akin. Pero si Bu, kayang-kaya niya talagang ayusin. So, hinahayaan ko na siyang tulungan doon si Shay. And, oh, tapos na siya. Narinig niyo yon? Buksan na natin. And kaya ako may hawak nito para tusukin natin. Tingnan natin kung tapos na. Tapos na siya, walang dumikit, kaya ilabas na natin. Ang bango. Ito na yung brownies natin. Diba? Sobrang dali lang niyang gawin. Papalamigin ko lang to dito, saka natin siya i-mix. Naririnig ko pa yung oven namin. Bakit nagbukas yun? Wow! Nagbukas ulit yung oven. Oh my God, baka may kasama ko dito. Oh. Natakot pa. Pinatay ko siya eh. Wait lang. Ayan. Namatay na nga yung oven. So, yan. Papalamigin ko lang to. Saka natin siya hiwain. Tapos, lalagyan natin siya ng powdered sugar sa ibabaw para magmukha talaga siyang brownies. Pero guys, kung naamoy nyo lang talaga, sobrang bango niya. Oh my God. Tapos si Kuya pauwi na ngayon galing work. Maabutan niya to. Kakain agad yon. Malamig na siya. So, ibig sabihin po, pwede na natin siyang tikman. I-divide ko lang siya. Tagal ko naghintay dito na lumamig. Kasi gustong-gusto ko na siyang tikman. Hindi pa pantay-pantay yung pagkakahiwa ko. Pero carry lang yan. Tikman na natin! First bite. Sarap! Tamang-tama yung tamis, tapos ang lambot niya. Si Budon, kanina pa siya naghintay. Siya yung nagsabi na, tikman na natin yan. Ang sarap niya, promise. I-try niyo itong recipe na to. Hindi kayo magsisisi. Lagyan ko na ng powdered sugar. Nakaka-professional pagka gumaganto ako. Feeling ko professional ako nga na baker. Yan o. Shay, tikman mo na, babe. Ito na yung request mo na brownies. Yan. Ang ganda niya. Kaya lang may kulang-kulang na. Natikman ko na tapos natikman na ni Bu. Ayan siya.
Si Shay, ang tangkad niya, napuputol na yung ano sa camera. Ayan, lumayo ka para kita ka ng buo. Ayan, siya yung may request niya. That's it for today, guys! Thank you guys for watching. Bye! Bye!